May gabi sa tanan, ang mag-testify ko lang subong nga gabi, dako gid nga milagro ang ginhatag sa Ginoo sa akon sang nag-abot siya sa kabuhi ko. There there are a lot of differences between my life before and right now when I'm with God. Before, sa una, hindi gid ko kabalo magpaumod. Gusto ko gid ako gid pinaka-best sa tanan, gusto ko gid ako gid ginadayaw, gusto ko gid nga sa tanan nga activities hakupon ko tanan. Wala ako nagapasugod sa una nga iban pa ihatag pa sa iban. Gusto ko ako gid dayon sa grades gusto ko ako man pinaka-top sa activities sa co-curricular activities gusto ko man ako man tanan si kung sa class gusto ko ako man president gusto ko gid bala nga hindi ko bala so nakabalo bala magpaumod kag kung hindi ko na bala ma-reach ang goal nga na galain gid buot ko so, kumaga bala I'm not contented with my life even though everything God has given me and sang una for example may syempre hindi ta na maiwasan ang mga chismis ang mga libak-libak muna sa una dayon for example nga gambal sila nga kung wala lang na siya gatuon, di man na siya alam. So una, ginasupukan ko, ginakontra ko, gina sila nga, sino gid mo alam, gid mo. Though, maldita type bala. Nga do, hindi ka gid bala magpaperde, nga do, hisa lang kamo ko'y alam, kuya do mo na bala. Pero, after that, nga nag-abot na siguro sa kabuhi ko, grabe, gili ang Ginoo mag-change sa imo. Tama, gid iya kalain. Nga ma-feel mo gid bilang nga, ay nano ko man, nga aga paumbod ko yaman, doon na bala, sang nagsulod na si mama ko sa Diyos Gugma, nagindalaya na kami. Nga doon na-change gid kami balatan, bilog kami nga pamilya, doon naging-change gid bala. Nga sang nagbaton ko na bala si Kristo, nga do ginbaton mo sa bala sa hiugot, sang tagipuusoon mo, nga sa ang tanan-tanan mong giginobra, wala kulang panagili siya. Nga biskan ara na si mo tanan, hindi man kita gali gyapon tako si Kristo sa ginobra niya. Hindi mo bala ni-realize nga siya gani mismo maka-forgive, siya gani mismo makapaumod sa tanan-tanan nga ginaobra siya, gintampa siya, ginsakit siya, gindupulaan siya. Pero siya mismo gali nagapaumod gali sa imo. Tinto ko bilang na-realize nga ay kalaway gali isang batasan ko nga amo ko niyaman nga si Kristo gani nagpakadalom diri sa kalibutan para mag-serve sa tao hindi nga ku leader da nga dapat dayawon gid siya. Tinto ko rin na-realize nga tama ig gali kagamay nga dupidi lang ko gali lapakon nga mo nasubong sa nagabot na si Kristo sa kabuhi ko. Grabe, gid siya lagi maghikot. I've been in many trials sa life ko nga gintandog yagid ko nga ginhatagan niya ko sang masakit nga hindi ko lang hanay pag i-share mag-birthday ko lang para surprise nga do instant miracle kumaga kay mama nga gihibi ko nga gambal ko nga sa una nga Lord nga ginhatagan mo ko ni isang masakit. Wala ko pa ning natasify sa iban nga tao. Only lang kay mama kag sa mga close friends ko. Hindi ko gusto nga mag-worry pa sila sa akon. Wala ko gining napagwa. Mag-birthday ko lang. Kay para kumaga do blessing gid bless nga sa birthday ko i-share ko gid ang miracles ang Ginoo sa kabuhi ko nga tama gid kadako nga milagro. Wala ko pa gid ni siya na testify. Kay gambal ko kay mama nga right time lang gid testify. Good news gid ya nga sang nagpa-check up ko tanan-tanan ginkadto ginamo ni mama sa Manila. Kaya mali pa dapat ipa-check gid na nagkadto kami sa isa ka naming hospital. In-check tanan ko nga dapat i-check. Diyon praise the Lord hambal sang doktor hindi mag-worry kay tanan normal as in tama gid ka dako nga milagro nga ginhatag sa amon sang Ginoo. Dayon, dito ko nga na-realize nga, Lord, thank you, gid. Nga biskan, amo ako ni sa una, gintandog mo gid ako nga magbalik ako sa imo. Dayon, wala ko na-expectar nga
nga ayuhon mo ko kay tama gid ko nga makasasala nga tawo. Dayon subong ko pala na-realize nga ang Ginoo amo ning mga palagyan niya sa aton nga magbalik kita sa iya. Kay bal mo nga hindi ta man ni ma-feel nga kinahanglan tang Ginoo kung hindi ta pagatagan sang masakit, hindi pagatagan sang depression sa life. Kay compare mi lang ta happy, subong nga madumduman tang Ginoo, compare man ta happy, amo na nga ang Ginoo gid ang gahatag sang uwi nga gahatag sa aton sang amo ni nga bagay para ipakita bala sa aton nga hindi ka mabuhi kung wala ko. Tanan nga ginahatag ko simo, ginadepend mo ni sakon, hindi mo lang makita ari ay hatagan ta ka sang amo ni. Amo nagalig nga hindi kita mga subo, ibasulong Ginoo nga ginahatagan kita sa mga trials kay gali ginapakita ang gali sa aton nga kinanglan ta siya nga i-acknowledge siya sa life ta. Kay wala ta siya gina-acknowledge habang happy kita. Kumbaga bala nga ma-feel mo ang happiness kung wala depression, ma-feel mo ang happiness kung wala sadness, diba? Dapat may contrast gid. So kumbaga, dapat ma-feel ta ang trial sa life ta para ma-appreciate ta gid nga Ginoo tam-an gid kagamhanan. So amo lang na mga kauturan ko kabay pa nga mabalik na kita sa Ginoo. Kag ako na mismo ang ga-testify sang kaayuhan sang Ginoo nga dapat kita subong na nga panahon nga mabalik na kita sa iya. Hindi na kita maghulat nga hatagan pa kita sa masakit. Hindi ta maghulat nga hatagan pa kita nga dudaw na gitang kagbasulon tapos siya. Dapat subong pa lang kung happy ka, kung nami pa life mo subong, hindi ka maghulat nga inugpatay mo na mo man pagbalik mo sa Ginoo. Dapat i-serve mo na siya kay ang life ta di temporary lang, ang ato niya tuod yang permanent life ara as heaven. So kumbaga hindi pa lang sa earth, dapat ginatrita na as heaven para ang lambuton ta ang langit nga may kabuhi sang wala sang katapusan. Amen. Take, Lord, what we offer, and make it all yours. Take, Lord, what we offer, that all comes from our heart. We give you our freedom, Lord. We bring back our lives, our hardships and frustrations. To your altar, receive them, Lord. Take, Lord, what we offer, and make it all yours. Take, Lord, what we offer, that all comes from our heart. We give you all our freedom, Lord. We bring back our lives, our hardships and frustrations. To your altar, receive them, Lord. Sa pagpadayon sa aton nga topiko, another example, think about brilliant people you know, the smartest person in the world, and observe the large gaps, say in their ability to be good parents, or manage their finances, or maintain lasting friendships, or use their time wisely. In spite of their great intelligence,
Vital aspects of an integrated life are missing. Before I became a Christian, I had concluded I wouldn't believe anything that wasn't reasonable or logical. Eventually, however, I realized that the line of thinking was a barrier, not a doorway to receiving Christ. In reality, I needed a different way of thinking. The Apostle Paul, who had a brilliant mind and was highly educated, challenged early followers of Christ and us toward having renewed minds, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That was taken according to Romans chapter 12, verse 2. The Lord doesn't want you to set your minds aside. When you come to Him, just the opposite. He created your mind and wants it fully employed, but in the right kind of way. The process by which this occurs is renewal. It is not to stop thinking, but to think biblically. It is to view things from His perspective. It is to have the mind of Christ and not allow your thinking to be conformed to the world. Let this mind be in you, was Paul's advice to the Philippian believers. That was taken in Philippians chapter 2, verse 5. The results are dramatically different. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. That was taken in Romans chapter 8, verse 16. A great way to begin the transformation toward a renewed mind is to meditate on the scriptures. You might take the ones mentioned so far in the studies, reflect on them, even memorize them. Renewing the mind is a process, but one with great award. Amen. Nabatian ginaton ang aton nga topiko subong, no? Ang pagbag-os ang aton nga kabuhi sa aton nga pag-iisip budlay gid na hindi na instant makuha naton. Sa amat-amat makuha gid naton na kung nagapadayon kita sa pag-serve sa kay Jesus, no? Te subong nga gabi ang may case scripture kita. Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. That was taken according to Philippians chapter 4, verse 8. Kag may kaitot man kita, in every circumstance and every situation, I can have the mind of Christ. Amen. Updan yung ini nga programa man sa amon nga Facebook account ang Sound of Worship. Kag i-like nyo na, kag maka-comment kamo, kag maka-request kamo sa inyong mga namian nga mga kanta, kag maka-share kamo sa inyong mga experiences pagi sa mga kanta nga nagpatandog sa inyo. Salamat gid.